Subscribe now. Ayan, sorry. hello! Aba, nagpapakyut si Mark, nakita ko yun Parang may maganda ilaw mo ngayon, Mark. Oo nga, ano. Meron bang Yung- parang may ilaw ka sa kabila? Yung ilaw ko, ibinanda ko doon sa TV. Parang Yan. Okay. sa Adamson. Ayos Okay, welcome to episode 19 ng Yes. Spot Pinoy. Nako, hot na hot itong ating kakausapin ngayon. Sa mga reels niya, lalo sa Facebook, lagi siyang hot. Yan. Hindi ko alam kung, I'm sure meron tayong mga viewers na nakakilala. Controversial. Kaya, ako, napapatawa rin ako in a way kapag lagi niyang pinag-uusapan. Lalo na ang mga toxic na mga Pinoy, kung tawagin niya yan, mga epal daw na mga Pilipino na nakakasama niya. Hindi lahat nakakasama niya sa Canada. Okay, sige, ipasok na natin siya. Siya po ay si Michelle! Michelle Milante. Pandiina na guess. Ayan. Yun, welcome. Welcome, Hello po, nice to Miss. meet you all po. Ayan, Yeah. o pakita Yeah, natin nice to ang meet you. kanyang Facebook page, Michelle Yeah, no? Milante. Alam mo, yung sa YouTube niya, baka nagtataka yung ibang followers mo, Mitch, hindi ka mahanap. Kasi iba yung name mo, Mitch Cabrera Vlog. Yan Okay. po sa YouTube. Okay. She's still working on her YouTube, di ba? Yeah. Oo. Siguro makatulong if same name. Para yung mga Facebook followers mo na gusto ko Oo sa nga. YouTube. Hanapin pwede. nila Oo. Milante. Salamat, noted. Baka, Pwede baka naman. lang. Pwede naman Kasi hindi ka na nila makita sa Facebook eh. Oo. Di ba? So, punta sila sa ano. Saan ba tayo magsisimula dyan sa Facebook? Kahit Kahit ano, kung saan masaya, okay lang. Hindi, sige. Unahin muna natin yung nabanggit na lang natin muna sa intro. Okay. Nako, si Mitch, mahilig to. As in, wala siyang pakialam kung may matamaan o baka may makalit sa kanya pag pinag-uusapan niya. Yung mga hindi ka nais-nais na ugali ng ilang mga Pilipinong nakakasama niya sa Canada. Wala No, siyang Mitch? preno, mga dre, no? Oo, grabe. Walang preno talaga ito. Pero Ano siya eh? Oo. Si Mitch, real talk talaga eh. Iyan. Buong bahay na nga kami dito, nakikita na namin sa Facebook yan eh. Talaga. Ano ba talaga pinanghuhugutan mo, Miss? Kasi you always, regularly ka rin nagko-content tungkol dyan sa mga toxic na epal kung tawagin mong Pilipino, no? Pinagugutan ko. Actually, it's based on my experience. Mm-mm. To tell you the truth po, nung first time ako dito dumating sa Canada, sabi ko, ito na yung magpapabago sa buhay ko, but it's not actually, hindi po talaga. Sa una lang maganda sa Canada, but then when you start working in your environment, sa trabaho mo, doon na talaga nag-i-start, doon mo malalaman, ay shit, ang daming epal sa paligid ko. Doon na start. Yun. Makikita mo talaga, yung grupo-grupo sila talaga, grupo-grupo. Alam mo yun talaga na, tapos ikaw naiiba ka kasi palaban ka, ang tingin nila sa'yo, tinig ka sa lalamunan. So, syempre, aanuin ka nila, titirahin ka nila. Pag sa harapan mo, maganda sinasabi, pag nakatalikod ka, daming chinuchuchu sa'yo. Ay, mahirap. Tapos, ang masama pa nito, di ba, pagdating sa trabaho, syempre, magkakaibigan sila eh. Pagdating sa trabaho, yung mga kaibigan niya, less work. Pagdating sa akin, sabi ko, ba't ang dami kong trabaho? Ano ginagawa nito? Sabi ko gano'n sa kanya. Di ba? Hindi lang po talaga. Ayun, mabigat. Pag ang toxic is amo mo pa. Ay, hindi naman. So far po, nagpapasalamat ako kasi nakita ko ng employer ko. Nakita niya yung galing ko. Or talagang para sa akin ng Canada. Wala akong masabi sa employer ko, taas ang kamay ko dyan. Ang toxic lang dito. Kasi mostly, puro Pilipino kami, ilan lang yung mga puti dati. Tapos, ang iepal ng mga manager, supervisor, ang iepal. Anong lahi ba yung tinutukoy mo? Pilipino mga amo. Pilipino Hindi, mga posisyon. yung mga manager. Oo, may mga posisyon. Mga tagapagmana. Yes, ganun na nga po, feeling mo sa kanila. Nagtatrabawan. Parang sa kanila yung kumpanya. Parang yes, you bet.
Well, kung nanonood man sila nito, wala akong pakialam kung tatamaan sila kasi Yan, shout out. sabi ko. Tsaka hindi ka na nag-work doon ngayon, ano? Nangiba ka na ng kumpanya, ng employer, di ba? From the Oh. first employer. Opo, alam niyo po ba, tawag dito, sabi ko, pinagpipray ko sa Panginoon talaga na sana ma-PR na ako. Pero, minsan nagtataka ka, nauuna pang ma-PR yung mga epal, yung mga salbahe. Talaga? pero totoo to. Pero dasal ako nagdasal sa Panginoon, God, bakit sila nauna? Mabait naman ako mas epal yan. Talagang, alam mo yun, yung talagang, pero praise the Lord, na PR din ako. Kasi sabi ko sa sarili ko, pag na PR ako, gusto ko nang umalis dito kasi napaka-toxic. Sobrang toxic talaga. Pero syempre, hindi mo na ako umalis, nagbayad muna ako ng utang na loob. Kasi di ba gano'n naman tayo mga Pilipino eh. Kasi hindi ko masabi sa amo ko, napakabait ng amo ko. Talaga, kundi dahil sa kanya, hindi ako makakarating sa Canada. Diba? Teka lang, ano bang unang, mula sa Pilipinas? Agency ka ba? Yes, American. Oo. Anong trabaho? Supervisor ako sa Dunkin' Donuts. Sa Pinas? Oo. Sa Pinas. Okay, tapos pagdating mo, kinar ka nila papunta sa Canada, Put saang on the trabaho? agenda. Sa Teams. Okay. Ayun. Oh. Ito, I think recent na to hindi to bago pero ayan. 7-Eleven niya, 7-Eleven. 7-Eleven Oo, naman. si nagkukok Miss ako Eno. dyan, nagkukok ako. Pangit ko. Ano yung recent? Recent? Recent ito. Sa 7-Eleven siya ngayon, tama? Saan? May 7-Eleven ba 7-Eleven. rito? Oh, dami-dami. Ka? Mm. 7-Eleven. Wala ka bang Talaga, 7-Eleven? Walang 7-Eleven dyan sa inyo? Meron Wala ko masyadong 7-Eleven, nakikita dito. ano, Hindi ko napapansin. sari-sari store. Dito marami sa Saskatchewan ng 7-Eleven. Oo. Talaga? Oo, marami dito. Eh, kumusta naman ngayon yung trabaho mo sa 7-Eleven, Michelle? Baka sinundan ka. Hindi. Hindi, Assistant konti lang ako. empleyado doon. Assistant konti ako lang. dito. Ha? Mabait yung boss ko actually. Mabait ang boss ko. Aha. So, tapos konti lang kami Pilipino. Sabi ko nga sa kanya because, sir, wag ka naman mag-hire ng maraming Pilipino. Dumadami epal sa mundo eh. Ikaw talaga. Kasi sinasabi niya ako, mag-hire ako. Ito, tingnan mo sa tingin mo. Tinatanong niya ako, mabait yung boss ko. Gusto ko yung boss ko. Mabait siya. Talaga naman. Ibalahe, Ikaw ibalahe. talaga, Michelle. Baka yung mga kapwa niya Pilipino ngayon, hindi na rin talaga mag-a-attitude dahil alam nila nagwa-vlog din si Mako-content ka. Oo, content ka pag nagloko ka. Oo, yari ka. Ay, nako. Hindi, dito kayo mabibilib kay Michelle, Palaban siya dun kahit sa mga una niyang kasamahan. Once upon a time, naghamon to ng suntukan. Sige, ikwento mo yun. Oo. Oo, kasi alam niyo po yun, nasa ako noon, parang nasa til ako noon, tapos siya nasa drive-thru. Parinig siya sa akin ng paninig, nagtitimpi na ako, pinipigilan ko yung sarili ko. Sabi ba naman niya sa akin, bumalik ka nga sa bansang pinanggalingan mo. Sabi ko, anong problema mo? Sabi kong ganon. Saan ka ba nanggaling? Gusto mo suntukan tayo dun sa labas? Ginanong ko talaga kasi nanggigigil ako eh. Hindi ko lang masabi, ikaw may kabit kang hayop ka. Hindi ko lang Ano ba masabing ganun. Pilipino. Filipino? Bakit sabi? Pilipino po, babae galing? yun. And actually, gigil na gigil talaga ako sa kanya. Actually, gigil na gigil ako sa kanya. Pero, syempre, di ba nasa bansang Canada tayo, wag tayong, kumbaga hanggang salita lang tayo, wag tayong mananakit, di ba? Oo, kamanana. Totoo. Kasi pag alam mo yung nakakainis, parang napaka-toxic na environment mo. Nagtatrabaho ka, tapos may daldal doon sa may drive-thru. Nagkikigil ako. Oo, nagpapatig yung tenga ko. Talagang inaano ko, anong problema mo, ha? Nalapit ako sa kanya. Parang sinusubukan ka, Hindi kumukuha ng order, no? Kumbaga yung Puro salita lang. Alam niyo, hindi nyo lang talaga alam yung kung ano yung karanasan ko talaga. Grabe, dito ako na culture shock sa Canada. Hindi pa ako ganun katapang pero dito ako lalong mas tumapang. Iba yung, hindi ko naman po nilalahat sa nanonood ngayon dito, hindi ko po nilalahat. But then kahit 10 kayong magpunta, as long as meron kayong kasamang Pilipino, laging may epal. Lalo na mga manager, mga tagapagmana ng pinagtatrabahuan nyo. Tandaan nyo po, huwag kayong magpapaalipin. Pag inaapi kayo, meron po tinatawag na Vulnerable Open Work Permit, mag-apply po kayo sa IRCC. Yan lang po masasabi. Sorry. Makiba ka. Huwag matakot. Wag matakot. Maglagay tayong banner dito. Ano yung banner mo? Sorry, my God, grabe na ata ako.
Hindi, ano yun kumbaga magandang tip po yun, no? Yung Oo. vulnerable. Ano nga yan? Yung vulnerable para sa mga ano? Oo, Opo, ito po yung para po sa mga na-abuse na TFW or binubuli na TFW or kahit ano po. Basta po, pag sa tingin nyo po na-apekto na po yung physical stress, mental stress, emotional stress, hindi na kayo makatulog, may anxiety na kayo, well, it's time to stand up for yourself and complain now to the IRCC. Or kung nasang ka mang province ng Canada, mag-complain ka sa labor. And tandaan nyo po, lahat ng i-complain mo magiging confidential po. At take note po, hindi po ako hindi po ako immigration consultant dahil lang po yan sa mga nare-research ko po kasi po nagbablog po ako about Pathway to Canada. So, gusto ko lang pong i-share kasi alam niyo po, nabully din po ako dito sa Canada. So, ayoko pong meron pang another na kapwa ko kababayan na mabubuli din na hindi po kayang tumayo sa sarili niyang paa. Diba? Mhm. The concern there is, di ba nga, for TFWs, na kunyari, tinitiis nila yung abusive workplace environment dahil natatakot sila na baka pauwiin sila kasi naka-close Oo. work permit sila. Hindi nila Pa-deport alam na sila. meron silang ganong option yung sinasabi ni Mitch. Hindi naman po kayo basta-bastang, kumbaga, ika-cancel yung work permit ninyo, uuwi kayo. Hindi po ganun yun. At saka I Yung think Yung ano, pagkakataong makahanap ng ibang employer kung I ma-approve think yun. hindi pwedeng i-cancel ng employer yung work permit Yeah. mo. Yeah, Mm. oo. Only the government can send you home. Opo. Oo. Hindi Ay, hindi yung kayo kayang ipa-deport ng employer nyo. Yes. Yan yung kay Oo. Henry Morato, di ba? Di siya Oo, yan ang trabaho din ni Henry. Tumutulong siya sa mga ganyan. Oo. Magandang point yun, no? Oo, nakakaloka. May ano lang. Pero- Kailangan ano ka lang, matapang ka Teka lang, lang. ito Mitch, pasensya ka na kasi ang napanood ko sa yung ano, may in-interview ka yata eh. Hindi ako masyadong pamilyar sa Facebook, Mitch, no? Ilang taon ka na sa Canada? Yan. Ano po, dumating po ako noong 2012 ng March. Alam niyo po ba, birthday ko ngayon, kinabukasan po it's flight ko to Canada. Oh, Oh. birthday gift sa'yo ni Lord, ano? Oo Pag nga, birthday no? Mabait po birthday guys, mo uli. sobra. Pero kung nasan Pagdating po sa ako Canada. ngayon, ako sa tatay ko, kasi kung di dahil sa tatay ko, hindi ako makakarating sa Canada dahil sa kanya talaga to. Ayan, tinan mo. Yan, ang Speaking galing of dahil isang sa kanya. dog lover, dami niya. Oo nga, ang dami niyang aso talaga, no? 6 ang aso. 6, no, Mitch, tama? Grabe, no? Oo. Paano Oo. pag nanganak yan? Ay, pinakapon ko na po. Lahat. Alam nyo ba dati, kasi nung una, si Colby lang nung una. Tapos, nakikita ko, di umuwi pa yung asawa ko sa Pilipinas. Tapos, nakita ko si Colby, lagi niya ako inaantay sa may bintana. Kasi nasa basement kami nun eh. Sabi ko, kuha naman yung aso ko, lagi niya ako inaantay. Kaya ang ginawa ko, naghanap ako ng kaibigan niya, na naging asawa niya na nagkaroon ng maraming anak, pero nakatulong sa akin. Malaking tulong. Ano po yung I'm sorry po hindi po ako breeder. Nagkataon lang po to. But then parang tinatawag nila na backyard breeder, but then hindi naman talaga totally. Sa nanonood nito, pinakapon ko na po yung aso ko baka mamaya meron pa mambash diyan eh. Tawag dito. Alam niyo po ba yung kasi syempre, di ko naman kayang alagaan yung mga aso ko lahat. Ang ginagawa ko, naghahanap ako na mag-aampo sa kanila. Alam niyo po ba, that time po, yung Chloe ko, sobrang laking tulong sa akin. Binigyan ako nito ng maraming pera. Mahal ang aso kasi dito eh. Mahal. Mahal ang aso. Nabenta ko Mahal ang po siya ng $700 ang isa, kada isang aso po. Anong breed yun? Ang maganda po kasi sa aso ko, yung aso ko po, yung tatay niya po, Siberian Husky, yung nanay niya po, English Mastiff, which is malaking aso po talaga. Nakita niyo po, yung po yung anak. And then, oo, tapos ang maganda pa nito, yung aso ko, blue eyes. May mga blue eyes. Meron, katulad nito si Mupasa ko, yung isang mata niya, blue eyes, yung isa brown eyes. Para si Mila Kunis Pero syempre, yung pinagbibigyan ko, sinisecure ko na yung mapapabuti yung aso ko. Kasi dog lover ako, ayoko yung may mangyayari sa kanila. Nagba-background din po ako, tinitingnan ko yung nila, mag-send ka ng picture, gusto ko makita, ganun-ganun, baka mamaya niloloko ko. Syempre, gusto kong sa magandang kamay mapupunta yung mga aso ko. Sa Pinas pa lang, may alaga ka na, mga aso? Sa Pilipinas, sa Pilipinas nag-aalaga ako ng aso. Pero parang dito lang ako napamahal gano sa mga aso. Tapos dito na ako natutong mag-donate sa mga nagre-rescue ng aso kasi na-attach ako eh. Sabi ko nga kung bibigyan ako ng pagkakataon ni God na magkaroon ng maraming pera, talagang
tutulong talaga ako sa mga nagre-rescue ng aso eh. Oh, Ewan ko parang ba, si- but I love dogs. Sa tao, ayaw mo sa tao? Ay, yan ang Sa mga sasabihin Pilipino? ko nga eh. Sa Pilipina, alam niyo po, Umiiwas yan sa mga labas-labas. Lalo na daw sa mga merong Pilipinong gathering. Di ba? hindi Oh? ako kasama. Ay, Oh? mga kunyari, mga event, hindi ka sumasama sa mga event. Hindi. Bakit? May bad experience ka ba? Oo. Hindi, alam ko na na-epal sila eh. Ba't pa ako sasama? Talaga naman ko talaga. Ayaw mong bigyan ng chance? Oo, magbigay. Sa tagal ko ba naman dito sa Lloyd? My God. Oo. No. Sa bagay, kilala mo na yung mga tao. Grabe. Medyo no? maliit lang ang Lloyd no? Medyo maliit lang ang Lloyd. So, parang halos Ang magkakakilala sa na. tagal ko dito sa Lloyd, di na ako umalis dito. Siguro ang tunay ko lang ditong kaibigan, 2. Tapos, yung iba, ano lang, mga common lang. Hello, hi, how are you? Ganun lang. Diba? Kwentuhan, okay. Pero sabi mo, you giving your trust? No. Parang iwas. Wala na lang, talagang iwas ano ka din. na. Nilayo mo na yung kunyari, sarili mga mo. Mga Nilalayo, gathering. ayoko sa toxic kasi pag sumama ako sa toxic, baka lalo akong maging masama. Talaga Yung mga si Filipino Michelle. gathering dyan, di ka pumupunta. Yung Never. Baka magalit yung kapitbahay mo, Mitch, ha? Ha? Wala akong pakialam kung narinig yun. Hindi. Ay, nako. Tingnan nyo naman, napakalakas talaga ng personality ni Oo. Michelle. Tapos pag magsalita siya, talagang parang bigay na bigay yung emosyon eh. Kaya pag Sa bagay, nakikita ko nga yung mga Oo, reels niya, tagos din talagang yan sa ano. mga reels niya, no, pag nakikita Oo. mo. And I'm sure, because of your strong personality, Mitch, ang dami niya ring bashers. Yun ang katotoo dyan, di ba? Pero anong attitude mo towards your bashers, Mitch? Minsan sinasagot ko pag ako naiinis. Pero pag the more kasi na sinagot mo, the more na dumudugtong eh. Mahaba. Mahaba. Oo. Pero sa akin, pabor din yun kasi lumalaki yung views ko, lumalaki yung kita ko. Diba? Hindi magandang patulan. Hindi kasi minsan kasi nakakainis na, parang minsan minsan binablock ko na. Pero nagtitira din ako ng iba para magre-report sila doon sa mga na-block ko na. Ganon. Pero karamihan Lalaro mo na lang, parang gano'n, no? Pero that's so sad, Mamina, kasi nung hindi na ako nakikita sa Pilipinas, ang laki Sad Yan ka ang na. pag-usapan natin. Tinan mo, Oo. dahil sa mga bashers siguro ni Mitch, may nag-report ng kanyang Facebook page. Ano ang ni-report pala? Like, anong reason? Ito, violation? first time ko to sasabihin. Dito ko lang to sasabihin, ha? Oh. Dito ko lang Yun, sasabihin. exclusive. Oh. Hindi ko ina-open eh kung bakit Ay, ganun ba? Okay. na-report eh. Mm. Nag-message sa akin si Facebook na sinasabi, nag-report ito dahil bawal daw ang job bank sa Pilipinas. Job bank ka, job bank. Anong bawal mo talakayin ang Kino-content pag-access ng mo. job bank? Kino-content ng job bank yung mga trabaho, bawal daw pala yun sa Pilipinas. Trabaho? Oo, Dahil kaya kami gumagawa niyan, eh. I know, right? Sabi ko, shit, ako lang ba gumagawa nito? Sabi ko, bihira ko lang yung job bank, ako pa talaga natira o dahil lang sikat ako. Sabi ko gano'n sa Siguro, sarili ko. siguro, oo. Siguro. Kasi may kilala akong ganyan, eh, na yan ang laging content, job bank, eh. I know, right? Tapos ako tinira. Tapos Oo. isip-isip ko, tapos di ba hindi na ako nakita nung sa Pilipinas. Tapos nung gumawa ako ng bago account para makita ko muli sa Pilipinas, tapos may nag-comment to sa post ko, binalak na kita sa Pilipinas nagbabalik ka na naman. Ay, Jesus, Oo? oh shit, sabi ko may tinira ako. Sabi ko, kung sino ka man nanonood ka, kung sino ka man ngayon, nako, tandaan mo, bilog ang mundo, babaksak ka rin, hayop ka. Yun, ah. Wag ganon, mga dre, no? Pambera. Alam mo yung yung umuunlad na yung buhay ko eh. Pero ngayon ko na-realize na walang forever kay Facebook. Kaya, wag mo, alam mo, malaking tulong sa akin yung kita ko kay Facebook eh. Aha. The more na nakikilala ka, dumadami yung followers mo, dumadami basher mo, viewers mo, kumikita ka ng malaki. Oo. Diba? Tsaka nakikilala na nila ako eh. Kilala na nila ako kung sino ko eh. Pero, alam mo ba sabi sa akin ni Meta, tumago ko kay Meta, Michelle, ganito yan eh. Kasi kung sino yung nakikilala, yung more influencer, sila yung tinitira. Kaya ikaw yung natira.
Sabing gano'n. Sabi ko, kailan po 'to babalik? Ma'am, kailan ako makikita sa Pilipinas? Sabi ko, I cannot tell, pero hintayin na lang natin, pero babalik din 'yan. Yun ang sabi sa akin ng tawag dito, ng Meta Support. Kasi may access ako sa Meta Support, naka-blue check ako eh. Nagbabayad ako ng per month ng $20. So, eto nung na-hack yung account ko, hindi nila makakuha basta-basta yung account ko kasi naka-blue verified ako. Pag may blue verified ka, hindi nila basta-basta mapapalitan ng lahat ng mga information mo doon kasi bago nila makuha yun, hihingan sila ni Meta ng identification. Mhm. Ganon. Okay. That's Tapos good. at the same time, may authenticator ako. Pero ang sakit lang nito, nung na-retrieve ko, wala na. Alam mo yung parang ang sakit sa puso ko, which is iniyakan ko talaga. Umiiyak ako sa asawa ko, yung sahod ko na malaki, hindi ko makukuha. Teka, sorry, hindi ako familiar masyado with how Facebook Paano magkaroon ng works. Tsaka nalalaman mo ba kung sino yung nag-report sa'yo? Hindi mo malalaman. Oh, okay. Hindi mo malalaman. Paano magkaroon ng blue? Kasi baka kami, mali mo, para... Di ba nakita mo yung pangalan ko? Pag nakita mo yung pangalan ko, di ba sa Michelle check. Merante, merong blue check. Yung blue paano check na yun, binabayaran ko yung buwan-buwan $20 kay Meta. Kasi nga, di ba, para secured ako, doon sa sasahurin ko, walang makakakuha ng kahit sino, hindi nila mapapalitan yung bank account ko, walang makakakuha. Secured talaga. Okay. Oo. Hindi po muna kami Ibig sabihin, bago ka nawala sa Pilipinas, yung account mo, bago hindi nakita sa Pilipinas, na-hack muna siya. Parang ganon? Hindi mo na nakita sa Pilipinas, tapos gumawa ko ng another account. Nung time na yun, nag-message yung epal na hayop na yun, binalak na kita, nagbabalik ka pa ha. Sabi, no? Ang sakit sa Sinagot puso. mo. Nung time na yun, iyak talaga ako ng iyak. Nakita mo yung profile niya, profile pic niya. Dummy account. Ay, yan ang nakakainis pa to. Magaling na hacker yun, no? Magaling talaga. Oo. Mahirap sa no, sa Facebook, ang dali mong... Tsaka, hindi ko maintindihan, para sabihin ng Facebook na yung kumaga antayin mo lang, parang sila naman ang nagre-restrict kung saan mapapanood yung video, di ba? Oo. Alam mo pa sabi sa akin ni Meta, walang karapatan daw ang Facebook na sa'yo, na mag-ban sa isang bansa. Sabi niya gano'n. Ano ginawa nila? Oo, yung sabi ko, bakit gano'n? Ba't hindi ako nakikita? Kailan babalik to? Hindi sila sa akin makasagot. Kaya nga nagtataka ako because it's the first time I've heard na parang selective yung pag-ban. Sa isang bansa lang siya hindi nakikita. Akala ko, talaga pwede pala yun. Bakit yung Facebook Philippines? Yun nga, Philippines. Mga epal talaga nasa Facebook Philippines. I know. I believe you, kuya. Hindi naman lahat ng tao sa Pilipinas epal. Ang mga epal lang diyan yung mga basher, yung mga epal na yung mga tipong pag may nakikita na silang taong umaangat, ayaw nilang aangat. Sila lang. Kaya hindi umuunad ang bansa natin dahil sa mga katulad nyo. Alam mo, kung meron lang akong kapangyarihan, boses, talaga, dito sa Canada, kung meron ako kakapangyarihan katulad ni Tulpo, ay tutulungan ko talaga lahat ng nangangailangan. Meron sa akin dito, pumupunta, Ate Mitch, tulungan mo ako, ano gagawin ko? Para nangyayari, isumbong mo kay Michelle. Diba? Parang ganun. Kaya wala naman ako kapangyarihan. Ang kaya ko lang is magbigay ng advice. Diba? Oo. Alam nyo, I had an episode kasi with yung episode ko kay Michelle, ganito rin ang kinukwento niya. In fairness yung mga comment section, siguro sabi mo, out of 100%, parang 95% sumusuporta sa sinasabi ni Michelle tungkol sa kasi nakaranas mga sila. Pinoy toxicity. Oo, nakaranas din sila, di ba? Oo, so si Mitch talaga, marami rin naman, marami lang nahihiya, hindi kasing vocal ni Mitch, pero totoo no, na may Pinoy toxic talaga abroad, Sakit pa nga yung yung karaniwang toxic is yung may mga posisyon, di ba? Kaya ang lakas nila mambully nung mga under nila di ba? Ang style kasi dyan, pag kasama mo, kunyari, ito, for example, kunyari kasama mo, ka-level mo, tapos biglang umangad, yon yung karamihan yung iba, nagiging toxic na sila. Yung pag naging karoon na sila ng posisyon. Parang gano'n. But again hindi to pangkalahatan Hindi to pangkalahatan Ako in my experience, yung mga family, kaibigan naman namin dito, mababait. Pero ayun na nga, hindi lang si Michelle kasi ang naririnig ko na nagsasabi niyan. Yun yung mga nagkukwento. Dito yan. May nangyari dito na, kumbaga magkasama sa trabaho, no? Yung matanda, operator, tapos yung medyo bata pa is supervisor yata. Parehas Pilipino.
Lagi niyang inaano yung matanda, lagi niyang sinasabihan ng kung ano-ano, parang binubully niya ba. Napikon yung matanda sa loob mismo ng trabaho, ginilitan niya yung supervisor niya. Totoo yan? Pinatay niya. Yeah, oo. Sa kumbaga yung sobrang yung mental stress ng ginagawa niya sa matanda, yun parang hindi kinaya Na-stress nung na, ano. no? Na-stress, no? Talagang tinano niya, ginilitan niya yung ano, supervisor niya, Yeah. 'di ba? That's so sad. Kaya nga. Eh, 'di ba? Eh, yun ang ano, kumbaga yung 'di ba? Ikaw, yung stress ng mga ganong pangyayari, 'di ba? I-bully ka ng amo mo, ng mga superior mo. Pwede ba ako magsalita? O Oo, ikaw na. naman, go! Ano ka ba? Go! Ang Okay. init Sabihin mo na na lahat. Alam Tuloy-tuloy mo mo ba? Usapan yan. Ito tawag dito Ito, kahit dito po dito po sa, lalahatin ko na sa mga nanonood dyan. Sa mga nanonood dyan, yung mga Pilipino dyan, yung merong mga katungkulan dyan, yung may mga posisyon. Sana po, wag nyo naman po sanang maliitin o ibuli yung mga TFW, yung mga walang kakayahang magsalita, wag nyo po silang ibuli. O wag nyo po silang tapak-tapakan o tawag dito, o yung parang nakikita mo siya na lang lagi may kasalanan kasi tandaan niyo po kawawa naman siya. Bakit? Kasi hindi siya makapagsalita para sa sarili niya eh. Kasi TFW lang siya eh. Aha. Ikaw may position ka eh. Kawawa naman. Pag ayaw mo sa kanya, babawasan mo ng schedule. Ano magagawa niya? 'Di ba? Maawa kayo. Kumbaga, meron din yung meron yun eh, pamilya na pinapala mo sa Pilipinas. 'Di ba merong umaasa sa kanya, kaya sana naman sa mga epal na manager diyan, akala mo kung sinong may-ari ng pinagtatrabahuan, wag naman masyadong epal, bawasan niyo yung pagka-epal niyo. Yun lang mas ito I speak for those people who cannot speak for themselves. Aha, yeah. Kasi kawawa sila yung mga TFW dito na hindi makapagsalita eh. Talagang kawawang-kawawa sila. Oo nga. Pasensya na kayo, this is really me, I'm being me. And wala akong pakialam kung anong sasabihin nyo sa akin, lalo na sa mga basher na yan. Kaya, salamat sa mga nanonood dyan, yung mga supporter ni Ma'am Ina, at sinusuportan ako. Salamat din. Mitch, kasama mo ba yung mga aso mo pag lumalabas ka? Hindi. Ba't ayaw mo sama? Kala ko bodyguard eh. Ang lalaki eh. Baka ang daming kaaway ni Mitch sa labas. Bodyguard. Pero hindi siya mapupuntahan sa bahay. Sabi sa police officer, Michelle, hiring kami. Gusto bang maging police? Sabi niya sa akin ganun. Naku po! Yung customer namin doon sa 7-Eleven, sabi ko, ayoko sir, ayoko pa mamatay ng maaga. Hindi, totoo yung sinasabi mo, no? PFW, tapos PR yung manager. Di ba? Kumbaga, mahirap nga naman, di ba? Totoo Napaka-unfair naman pag ganun. Kasi nakakaano po talaga kasi katulad po na yung nangyari po sa asawa ko, ganun po yung nangyari. So, gusto ko magsalita para doon sa mga taong Hindi mo pa nasi-share yung sa asawa mo, Michelle. Pero yun sa madaling salita, nabully rin si Mister, di ba? Opo, kasi po yung asawa ko tahimik lang po siya eh. So, ako, syempre, kung yung nararamdaman ng asawa ko, gusto kong sabihin sa masa, pero hindi ako nagsasalita ng pangalan. Pero pinatatamaan ko sila. Alam na nila yun. Alam na nila yun, no? Definitely, alam na nila yun. Sabihin lang ng asawa mo manood sa'yo. Ay, opo, napaka-supportive ng asawa ko. Sabihin sa kanila, ay, manood kayo sa asawa ko. Alam nila yan, alam po nila yan. Wala mang follower na rin yan. 600,000 mahigit eh. Hindi, alam mo, merong followers na hindi nanonood. Tinitingnan nilang nila kung yung ginagawa mo sa video mo, kung yung sinasabi mo. Oh my God. Bagay, oo, totoo yan. May ganun. Parang may masabi lang sa'yo hindi maganda. Ay, nako. Alam mo, pag naiisip ko tong Pinoy toxic, disappoint. Kasi parang, alam na, sa Pilipinas, yan ang isa sa mga dahilan kung bakit din naiinis yung mga tao. Isa sa mga factors ba sila, aalis na ako dito sa Pilipinas, napaka-toxic. Yung pala, dadating din ng mga ibang tao din sa ibang bansa, no? Mas worse dito. Di ba mas worse actually? Hindi ko naman po sinasabi na sa buong Canada. Maganda po sa Canada kasi may pera sa Canada. Pero ang kalaban po natin dito ay ang kapwa nating Pilipino. Tandaan nyo, pag may kasama kayong Pilipino, may epal. Lagi may epal. Totoo yan, totoo. Pero again, hindi, paulit-ulit ako hindi po lahat May mga matutulungin ding Pilipino May mga matutulungin ding Pilipino.
Pero hindi lahat. Pero Teka meron. nga, Michelle, seryoso ka ba? Wala ka man lang positive experience sa mga nakatrabaho mo Yung, yung maganda. Baka meron. Oh, yung Ah, Balik, alam mo yun? balikan Marami mo. ka naman. Alam mo yung katrabaho mo na hindi mo malimutan. Oo. Hindi mo Meron po, malimutan. meron po ang pangalan niya po, it's Ate Emmy, kung Yun. nakikita ka. Yun, ate. Emmy. Alam mo, Ate Emmy, love na love kita. Ayan. Meron Ate naman. Emmy, siya po sa lahat po ng pinagtatrabuhan ko, nung unang dating ko po sa Canada, siya po yung pinakamabait. And sila din po yung, nung na-PR po yung asawa ko, nakuha ko yung asawa ko, tinulungan po nila ako na magsundo sa asawa ko. Yun. Napakabait po ng sobra po. Dapat ganun, di ba? Pinaka-humble. Matagal na sa Canada pero napakabait sobra. Bira yung taong ganun. Dapat ganun, di ba? Nagtutulungan. Mm. At least meron pa din At At least least may meron nakita pa ka, din di ang ba? mga Opo, sabi ko nga po, hindi ko naman po nilalahat. Yan. Michelle. Meron. Marami Baka- pa naman. Punta ka Regina, marami. Marami pang mababait. Malayo ba? But, Ayaw na nga ano sabi lumabas mo? dun sa Lloydminster kung nasan pa. Pero mas maraming epal kaysa sa mababait. Talaga. pa lang hinahanap mo, Michelle, ha? Pag mabait, iniiwasan mo na. Alam mo, Mitch, sabi nila, whatever you think about, sometimes that is what you Namanifest. attract. Oo. Yes. Kaya, bakit nakakaisip mo naman ng mga dati mong experience tuloy? Hindi ka na nilayuan ng mga toxic na mga personality. Baka ganun ang nangyayari sa'yo sa kakaisip mo, ikaw talaga. Di ba sabi nila ganun, sa kakaisip mo sa mga kahit ano, positive o negative. Baka na-attract mo sila. Oo, Hindi, ganun ang hindi mangyari. Hindi kasi malayo na ako sa mga Hindi. toxic Pilipino eh. Kasi Okay. umiwalay na ako eh. Parang lumiit na yung mundo ko. Ganun. Eto kaya Na-attract mo sila para i-expose mo sila. It's not really exposed, but then to be awareness to my fellow kababayan na ano yung realidad dito. Diba? Totoo po It's yan. not exposing, but sabihin mo yung kung ano yung totoo, hindi yung chuchu, kundi yung totoong-totoo kung ano yung nangyayari. Oo. Totoo. Siguro, marami din naman naghahanap ng mga, kumbaga nakaka-relate kay Mitch. Oo, diba? maraming may experience mga na ganyan. tahimik, Marami, hindi marami. naman tulad ni Mitch din na malakas ang loob nga magsalita. Yung parang sila, okay, so hindi lang ako nag-iisa na ganito ang pakiramdam ko. At parang yung mga At ibang least, Pilipino, inaapi May ako kakampi dito. sila. Oo, may kakampi Paano yung sila. for example, Mitch, may nagsabi sa'yo na, kunyari, na ikaw naman pala ang epal sa trabaho na yon. Biglang yun ang May sinabi. sumagot ba sa yung ganon? Mitch, Oo, ano, ikaw baka naman ang kami, ikaw epal, naman hindi ang naman ano. kami. Baka may ganon. Diba? Pintado. Oo, ganon. Paano yun? Harap-harapan, sasabihin ko. Hindi, meron dati nung first time ko dito, tawag dito, alam mo, murahan kayo harapan. Nung first time ko. Nakipagmurahan ka? Mumurahin ka niya talaga. Sasabihin mo, chef ka din. Ganun. Nakakaloka. Nakakaloka talaga. Hindi talaga maganda yung experience ko talaga nung first time ko dito sa Canada dahil sa mga toxic Filipino culture. Again, hindi ko po nilalahat sa mga nanonood dyan. Hindi ko nilalahat. But then I'm speaking on my experience. Sobrang toxic po talaga. Buti na lang nabawasan na po yung mga toxic na yun nung pagkapian nagsilayasan. Hindi, tsaka hindi ka na lumalabas eh. Ay, hindi ka na nakikiano eh. Pero alam mo, kahit sabihin mong wala na ako doon sa trabaho na yun, minsan masarap pa rin balikan. Kasi alam mo yung kahit tulog ka na, kahit tulog yung mata mo, alam mo yung gagawin mo. At saka sanay ka na, alam mo na yung kung sino mga taong yun eh. Kasi kasi doon ka na PR eh. Masarap pa rin balikan kahit sabihin mo yung mga toxic pa rin. Sanay ka na. Immune ka sa mga epal. Pero dun sa trabaho na yun, may nakasundo ka naman. Meron naman, syempre. Meron naman. Pero tawag dito, sabi ko nga sa inyo, common lang. Kung meron ka lang kaibigan, isa lang o dalawa. Pero tas trabaho lang. Pero kasi iba ang labanan doon, palakasan doon. Ay, na mahirap. Pagpunta kami doon sa road trip kami. Saan ba yun? Stopover ako doon. Pupuntahan daw ni Mark yung branch mo dati. Yung branch na yun. Michelle, para makita. Titignan mo yung branch na yon. Kasi tinadaanan namin ng Lloydminster pag punta kaming Edmonton eh. Ayan. Kuya, pag napadaan ka,
ha, daanan mo rin ako ha. Oo Alright, naman, totoo. yan. Tignan mo, Sige, bihira yan. yan. Bihira yan, Mark. Oh, yan. Eh, Mark, iniimbita ka na niyan, ha? Ha? Ano? Wala. Pasalubong? Special ka, Mark. Ibig sabihin dahil Oo, kikitain ka dadalaw. Bigyan ng t-shirt yan. Bibigyan ka na. Pag dumaan na kami ng Lloydminster, bibigyan ka namin ng t-shirt ng Spot Pinoy. Wow, talaga po. Salamat. Oh, yan. Okay. Oh, Oh, yan. sige. Sige. Ayan. Tsaka dog food. Oh. Tsaka Tsaka dog food. maraming pasensya Oo. para sa Ay, mga na. toxic. Para sa mga toxic. Ay, Parang, so, ibig... parang sige, ano go lang, ahead. hindi ba parang ang dami mong nami-miss out na happenings dahil hindi ka nga nakikibanding sa iba? Parang ganon. Totoo yan. Pero makikibanding ka nga sa iba, pero parang plastikan lang. Okay lang. Mas gusto ko pa yung sa bahay ako. Gusto mo aso na lang, no? Mas okay pa sa mga aso, di ba? Mas gusto Walang ko kasama yung judgmental. mga aso ko, yung asawa ko, kahit maliit lang ang mundo namin, okay lang. Nakakanood naman ako ng Netflix. At saka mas happy ako kasi meron akong vlog. Nagbablog Oo. ako, sinasabi ko yung nararamdaman ko. Diba? Yung sinasabi ko kung ano yung mga nalalaman ko, sinishare ko sa reels ko. Pero gumawa nga pala ako ng bago kong vlog, Mitch Milati Vlog, dun, para makita ko. Ayun. Oo. Ayun, ay Mitch sorry. Milante Vlog. Okay, hindi ko nakuha nga yun, Mitch. Ano ba Mm-mm. yan? Okay. Mitch Milati Vlog. Pero Yun ano, yung Mitch, para makita siya sa Pilipinas ulit. Okay. pero Mitch, diyan sa Lloydminster, may nakakakilala na sa'yo pag lumalabas ka. Marami. Kilala nila talaga ako. Aba. Kilala ka na talaga dyan. Pero, katulad niyan, Mitch, yung asawa mo, nayaya kung saan, pinapayagan mo ba siya o kaya niyayaya ka niya, yung ganon? Ang asawa ko tahimik lang. Hindi rin siya mahilig sa ganong mga happenings, Hindi, mga tahimik. inom-inuman. mga Hindi, inuman. never uminom Talaga? yan. Yan, si Mister. Oo, never uminom yan. Ang gusto ko dyan sa asawa ko, alam mo, kahit tahimik lang ang asawa ko, pag kumikita yan, bigay sa akin lahat ng pera niyan. Wow! Nakakatuwa naman, parang, all. kontento kayo sa isa't isa, di ba? Oo, hindi madamot ang asawa ko sa pera. Kahit simula noon, hindi madamot sa pera yan. Binibigay niya sa akin. Halimbawa, kumita siya ng 800, sa kanya 100, bigay niya sa akin 700. Ganun. Bait ng Parang asawa ako ko, pala diba? yan. Oo. Ang passion niya, meron, kung interesado po pala kayo, nag-wood art po kami. Yung asawa ko po, magaling po siyang gumawa po ng ng DIY CNC machine or router. Magaling po siya sa wood arts. Ayun, okay, oo. Parang Yung mukha mag-iimprenta niyo, sa mga kahit ano. Opo, Ma'am Ina, yung mukha nyo lahat, kaya namin iguhit yan through CNC machine laser. Oy, yung good mo nga, tapos CNC machine? dadaanan Hindi ko ko alam yun. Ano ba yun? Magaling ang asawa ko sa mga kalikot. Yung mga, magaling siya sa ganun. Oo. Sabi ko, ako nakapag-aral lang ang asawa ko. Sabi ko, yun ikakayaman namin. Kaya lang, ganun talaga. Pero sana po, one day po, makita po yung galing niya. Kaya ako po binablog din po para, pero nung pandemic po, nakatulong talaga. Ang sayang naman. Gawa sana siyang channel sa YouTube, di ba? gawa kasi yung channel. Oo. Sa YouTube. Hindi, meron po kaming kasi hindi ko lang lagi. Pero sige nga, gagawin ko nga siya sa YouTube. gawa mo ng Kasi channel. hindi ako magaling kasi mag-edit Or, pwedeng a separate Facebook account, tapos isayo mo muna i-post, tapos eventually gawa mo ng sarili si Mister, di ba? Ano lang, voice over. Pakita mo lang. Ito Oo. malalaman Meron namin po kami page, Scroll to Art by JC, pero hindi ko siya ganong Updated. Okay. Kasi maganda rin yan, parang sa mga yung souvenir di ba? Maganda po talaga. Kaya nga Alam niyo po ba, meron pong umorder sa amin, pinaguhit niya yung mukha ng amo niya, tapos pinadala ko sa Newfoundland. Yung mga ganun, di ba? Okay, sangkalan, di ba, na may customize. Sige, sabihin mo ulit yung pangalan. Ano name ng Facebook page? Scroll to Art by JC. Escroso? Scroll to Art by JC po. Scroll. Escroso Art by JC. Yan, i-check nyo. May interesado. Teka, nakalimutan ko. Dapat pala pag-usapan din natin. Siyempre, ang buhay Canada ni Michelle. Kasi nga, part din ng content niya, di ba? You tell people how to get to Canada or ano mga trabahong in demand, etc. Dahil, I'm sure, ikaw, naging masaya ang experience mo, yung pag-asenso mo dito sa Canada. Tama ba, Michelle?
malaki talaga nagawa ng Canada sa akin. Kahit sabihin kaya mo hindi maganda yung pinagdaanan ko in the first time, hmm, but then sooner or later kasi naa-adapt mo ni. mhm, Nasasanay ka na sa mga toxic, nasasanay ka na sa mga epal. Siyempre, hindi naman laging pangit. Meron pa ring maganda. Ang laki ng naitulong ng Canada sa akin. Alam nyo ba, tawag dito, di ba credit score? Di ba dito ang panuntunan ng credit score? Nandito na Mhm. yung talaga yung credit score ko, yung bangko, offer ng, as in, ang lalaking pera na dito ka lang nahawakan talaga sa Canada. Mm. As in talaga, dito ko lang talaga. mhm. Pero, sad to say, syempre, galing ako sa mahirap. Di ba? Oo. First time ko makawak ng ganung pera eh. Naging tanga ako sa pera. Hindi ako Parang Paano? na-overwhelm ka kasi, no? Na-overwhelm ako, oo. Paano Pero naging tanga? tapos doon ko lang na-realize, hindi pala dapat ganito. Kaya Ano natuto na? na ako. Paano Paano na? nawaldas mo lang nawaldas mo ng basta-basta? O sige. Naku, o yan tignan mo. At least aminado siya and she's learned her lesson. So ano nangyari, Mitch? Swipe ka ng swipe? Ano nangyari? Nagamit mo lahat. Kasi po dati po, tawag dito, dati meron ako credit line na 20,000, credit card 15, may 13, may 18. Ang dami talaga, shit. Oo. Nagugulat ako, my God. Sabi ko, dito ko lang naranasan to sa Canada. Tapos, padala dito, umuwi kami. Dapat palang ginawa ko pala, nag-invest pala ako. Pero, it's too late talaga. Eto na, naging tanga ako, but then I've learned my lesson. Alam nyo ba, nakakuha ko ng bahay, nakabili kami ng bahay at lupa. Maliit lang po yun, pero I'm happy po. Hindi po utang yun, sa sariling sikap namin mag-asawa, sa sahod po namin nakuha. Kasi that time, Mhm. na ako ng consumer proposal. So, again, sa mga nanonood dyan, kung kayo po ay nahihirapan na po magbayad po ng utang nyo, yung mga credit card nyo, or line of credit nyo, or kahit ano pa mang utang yan. Kung nahihirapan po kayo magbayad ng utang nyo, meron pong program po yung government na tinatawag po na consumer proposal. Ito lang masasabi ko sa inyo, kung meron po kasing mga ibang agency na naniningil pa pag nagpapail kayo ng consumer proposal, what I suggest po, kabayan, punta po kayo sa MNP. Sa MNP po kasi wala po akong binayaran eh. NMP. M M? MNP. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin niya. Basta MNP. MNP Okay, po. okay. Opo, MNP. Pero Ay, ang sorry. downside yata, Mitch, ng consumer proposal, Hindi medyo ko yata nasa utang. record mo, no, na Yes. nagkaroon ka, so yung credit score mo rin, ilang taong ding hindi Parang maganda. 5 years yata yun. Sabi daw po, magre-reflect ba ng 7 7? years. Oo. 7 It will be years. on your record for 7 years, I think. Opo, yun lang po yun lang ang di kinaganda, no. Ang mas maganda nito, kumuha muna kayo ng bahay bago kayo mag-proposal. Pero kung nahihirapan na talaga kayo, hindi nyo na kaya, again, sa nanonood ng Spot Pinoy, I'm not encouraging you to apply. I'm just speaking on my experience po. Kung nahihirapan na po kayo magbayad ng utang nyo, well, it's time na po, no? But then I suggest mag-research muna kayo or magtanong-tanong kayo bago nyo pasukan yung consumer proposal. Consumer proposal, it's different from bankruptcy. Yung bankruptcy kasi minomonitor yung yung pagpasok ng sahod mo. Tapos yung proposal naman, may bayad, naka-minimum na yung bayad mo dito every month, ganun. Oo. Teka Tsaka muna, bawas Michelle. na. So, kailan ka bumili ka muna ng bahay bago ka magkumuha ng consumer proposal? Alam nyo, Ma'am Ina, tawag dito, napanood ko isang araw yung may interview ka na sa mortgage. Kaya nga alam ko parang napag-usapan namin yung 7 years ba, ano yan parang To tell you the truth, matagal na ako sa Canada, pero nangungupahan lang ako. Ito, rent-to-own to. Rent-to-own to. Oh, may ganun. Mabuti pa yan. May ganyan pala. Oo, naka-rent-to-own ako, and I wish sa susunod na taon na makuha ko na. Tapos na ako sa proposal nung last year pa, and kailangan ko na lang mapataas yung score ko. Meron na akong pera naka-ready na yung pera ko Ang kailangan ko na lang ma-approve ako ng bangko I'm hoping and praying to God, and I'm doing my best talaga. Sa nanonood na to, pag ako na approve, i-share ko to sa inyo kung ano yung mga naging struggles ko.
pag naging okay talaga to, kasi para malaman nila. Kasi for me, it's not that easy kasi galing ako sa proposal eh. Again, inaamin ko, naging tanga ako, but then I've learned my lessons talaga. Yeah. But then, lahat tayo natututo sa pagkakamali natin. Mhm. Kumbaga, na-correct natin, but then wag po Correct. natin sometimes na it's too late na, kumbaga, kaya pa rin natin matuwid, di ba? Yan. Habang buhay pa tayo, may pag-asa. Kumbaga, kung ano yung sinasabi sa'yo ng mortgage broker mo, sundin mo, mag-stick to the plan ka. Kasi kailangan mong tulungan yung sarili mo eh. Pag hindi mo tinulungan, yung goal mo, hindi mo makukuha. Yan. At that's what's most important anyway. You learn from your mistakes. Yeah. Saka, Diyos ko, hindi ka nag-iisa, no? Marami talagang na bibiktima ng mga temptation sa kaperahan dito sa Hindi mo 20. Minsan nga, Oo. dati ino-opera na nila ako ng bahay ng RBC. Sabi, Mish, kumuha ka na ng bahay. Maganda na ang ano mo. Sabi ko, parang wala akong balak tumira dito sa Canada. Wala akong balak tumira. Nung nagkaroon ako ng aso, kung nalaman yung Hindi kahalagaan. talaga naman. Salamat At saka sa ano, ako. Iniisip ko Oo. yung aso ko eh. Pag nagkaroon na ng backyard na malaki, takbo-takbo sila doon, no? Uy, ano ko lang sa share ko lang, maliit lang yung bahay na to, pero ang laki ng backyard. Tsaka ang mura lang, 130 lang. Wow! What? Talaga? Magkano? 130. 130. Diyos ko, Oo, Mitch, talaga? kaya mo May yan. nakakanto kami, Ma'am Ina. Pag nakikita mo yung sometimes yung vlog ko, di ba Oo, lumalabas? oo. Ang laki ng backyard niya, sobrang laki. Oh, Maliit lang yung wow. bahay. Luma na yung bahay, pero saan ang pakita ng 130? Kaya, God, please. Di bale, sana Mitch. ipagkaloob Pero mo. nabanggit mo na pay off mo na yung sa consumer proposal mo, di ba? Yes, tapos na. O, di ba? Pero, sandali na lang yan, mga next year. Kaya Oo, nga, kaya mo yan. Mami, nasama mo ako sa prayers mo. O naman, o sige, yan. Pwede Sabi ko, naman. Pwede mo nang kunin yung bahay na yan, di ba? May Oo. pera na po ako, naka-ready na po yung pan-down. Sobra-sobra pa po. Oo, O, grabe. yan. Murang-mura na, ano. Score ko na lang po ang problema. Makukuha mo na yan. Konti na lang yan. Oo, doon na What's papunta yan. important is, yung existing credit cards mo ngayon, dapat bayaran mo ng maganda. On time. Lagi ko sobra-sobra pa. Yeah, yun ang mahalaga. Sandali Oo, na lang. yan mo na. It's just a matter of time na lang, basically, Oo. siguro. Kaya wag nyo nang i-report si Mitch para tuloy-tuloy na, di ba? Salamat po yan. Para makaipon ng pangkas. Oo, Oo. para makakuha siya ng bahay, maayos yung ano niya, di ba? Salamat kuya. Salamat Grabe. kuya. Ang mura pa dun sa Lloydminster, oh. Sa mga Oo, mura pa na dyan. naghahanap pa. Ma'am Ina, meron ka 50,000, 70, 80. Anong May klaseng bubong bahay yun. yung 50,000? Luma na yun. Lumang mga lumang Oo. bahay na yun. May bubong. Grabe, may bubong Hindi, ba? kasi yan eh. Town siya, pero small town pa, no, Mitch, no? May tanong nga pala ako, ito gusto ko talaga Ayan. tanongin mga taga Lloydminster. Paano yung ano dyan, yung, di ba, Alberta yung kabila? Yung kabila Saskatchewan, paano yung sahod? Magkaiba? Kasi nga border. Opo, kung saan po sila. Ganun. Talagang magkaiba. Kasi ito share ko lang po kasi katulad po sa amin Saskatchewan kami. Ewan ko lang po based lang po to sa ano namin katulad niya Saskatchewan kami pero Alberta yung sinusunod namin. Alberta yung sinusunod yung ano, Kasi minimum wage. pinaka-boundary kami, hindi ko lang alam pero yun ang ano ng ano. Kasi iniisip ko kasi kunyari ang Saskatchewan 13 minimum, kunyari lang tapos ang Alberta 15. Di walang magtatrabaho ngayon dun sa kabila kasi nga mababa yung minimum. Kumbaga, pinantay na siguro, pinantay na. Baka Hindi, ganun. kung saan pa rin po kayo yung pa rin po, Alberta, saan mo kung Saskatchewan. Pero again, kasi di ba yung mga lalo na yung mga nasa boundary, hindi ko alam kung ano yung sinusunod nilang na tawag dito na Pag malayo ng konti dun sa ano. Mm-mm. Okay, yun. Kung may provincial tax, no? Di magtatax ka sa Alberta. Tapos magtatax ka din doon sa Tingnan ano. mo, ito pa, yung tax ng Saskatchewan, 2. Yung sa Alberta, 5% o 6% yata. Di paano yung pag naggas ka dun sa kabilang isa lang ang tax doon. Di pag naggas ka dito sa kabila, 2 na. Di ba parang Ang laki ng aso niya, grabe. Gano'ng kalaki yan? Ang laki niya. Hercules. ang laki, grabe. Ang laki, di ba? Talo ni Mitch yung mga alaga ni Inag. Ang dami laban ng mga aso ni Michelle dito. No? Oo nga, no? Kay Inags, no? Grabe. Ayun. Ay, marami mga
Pilipino dyan sa Lloydminster? Sobra. Talaga? Marami din. Okay. Ano, may school ba dyan, university, na pinapasukan ng mga international students? Merong ano ba tawag dun, Ribs, tsaka Lakeland. Oh, okay. O, di meron din. Alam, maganda dito kasi, Ma'am Ina, ang dami tumatalon dito ng mga estudyante. Hindi lang mga estudyante, yung mga taga Vancouver, tumatalon na rin dito kasi mura pa yung pamumuhay dito. Oo nga nagkakamura ng bahay, di ba? Unang-una na. Ano naman ang mga in-demand na trabaho dyan? Baka sa mga interesado, ano bang... Meron din po mga industrial dito eh. Okay. Yung sa oil field, meron din po. Oil and gas. Okay. Tsaka, nagbo-boom na tong city namin. Dati, nung bagong dating ako dito, konti lang yung establishment. As in, konti lang. Pero ngayon, ang dami na. May Dollarama na, dollar. So, lahat ng klaseng dollar store nandito na. At magkakaroon na rin ng Costco. Wow! That's nice. Nako, Miss Jack ka matetempta. Alam mo yung Costco na yan, buwisit eh. Pag pumasok ka dyan, isa lang supposedly bibili mo, paglabas mo, wala na, dampot. Kapag nag-apply ka doon, Mitch, sa Costco, puro Pilipino ang Costco. Ha? Hindi ko. Siguro dito na ako tatanda sa 7-Eleven. Oy, pero maganda ang benefits I heard ng mga empleyado sa Costco, So, matuloy, tignan mo, Mitch. Alam ko maganda. Titignan ko nga rin. At saka yung pagtaas ang sahod nila, maganda, mataas din. Mataas yung sweldo nila kung sa mataas. Oo. Benefits. Pwedeng i-trade dun sa mga toxic na Pilipino, okay lang. Mataas ang sweldo at maganda yung benefits. Magtupi-tupi ka na lang ng mga damit dun sa ano. Di ba maraming damit doon? Okay, baka meron pa, baka may interesting story. Ay, teka, hindi mo pala natuloy yung kwento mo kanina, Mitch, Nung hinamon niya ng suntukan, nanahimik parang natameme. Natahimik na Ano po. ba yun? Lalaki, babae? Babae po yun. Babae. Grabe, no? Have you ever gotten into trouble sa mga boss mo, Mitch, dahil sa lakas ng personality mo? Mga basher lang, nagko-comment lang, pero hanggang comment lang sila. Sa mga boss mo, ibig ko sabihin. Sa mga boss. Ay, sa boss ko? Dati talaga, sabi ko sa kanya, bakit ganito to? Baka naman pwedeng lumalapit talaga ako, kinakausap ko talaga, pati yung pinaka-boss ko, kinakausap ko. Sabi ko, ma'am, this is too toxic. The environment, it's so really a lot of bullying happen. Nagsasalita talaga ako. Oo. Hindi ako yung basta-basta mananahimik lang. Sasalita ako. Lumalaban talaga ako. Gusto ko mag-voice out kasi kung di, mababaliw ako. Yung pagsasarita lang, no? Yung pag-response. Dati yun, pero hindi na. Kaya ko na yan din. Oo. Paano naman naging approach sa'yo ng mga amo mo? Okay, satisfied ka naman na parang, do they address your concerns pag ganun? Kinakausap nila, but then it keeps like repeating and repeating kasi alam mo na, sumisip-sip sa amo. Sumisip sa amo, tapos ganun pa rin, mangyayari pa rin. Paano yun? Pero hinayaan ko na lang kasi sabi ko, iniisip ko, Michelle, kailangan mo magtagal. Kumapit ka, wala ka pang papel, hawak lang ka sa makuha ang PR. Ganun. Sobrang gigil mo, yung order na double-double, naging triple na, no? Ay, alam niyo po ba, hindi naman sa pag-ano, pero magaling ako magtrabaho, mabilis ako magtrabaho. Yan. Mabilis ako magtrabaho, mabilis yung pick up ko, mabilis maano ko sa memory, basta maano ko sa memorization, gano'n. Hindi mabuti. Hindi, yung iba hindi na nagbabago kasi ugali na nila yun eh. Di ba? Oo. Kahit isumbong. Totoo yan. Hahanap ng kakampi. Di ba? Parang minabasa ako sa Facebook yung galit sa'yo, galit din, hahanap din ng galit sa'yo yun. Di ba? Parang ganun. Magkakampi-kampi sila. Magko-combine force para... Ay, nangyayari yan sa trabaho ko dati. Oh. Nangyayari yan. Hindi na, alam mo, kahit hindi sila magkasundo. nag-aano sila, pupunta pa sila doon sa isang bahay, magpupulong-pulong pa sila. Oo. Ay, naku po, ano ba yan? Ay, totoo yun! Totoo yun! Hindi. Yung iba naman kasi, yung iba sumisip-sip na lang, di ba? Sumasakay na lang sa amo, sa manager. Totoo yan. Go with the flow, parang gano'n na lang. Yes, yan. Go with the flow lang. Sasakyan nila yung trip ng manager. Nagsasama-sama, nagpapatlak-patlak, tapos ikaw ang Yes! Uy, nangyayari yan! Kuya, nagiinom. Nangyayari yan! Pupunta pa sila doon ng park, tapos kukwentuhan. Tapos pag-uusapan ito, ganun. Nagiinom sila, kababayan ng pulutan. Totoo yan.
totoo talaga yan, di ba? Ay, kahit naman sa social media yung Kaya- mga bashers, kahit hindi yan magkakakilala, parang Oo. kilala nila Kampi-kampi. bawat isa na parang kaisa tayo sa mga mga nagkakampi-kampi. magbabash dito, mga ganyan sila Parang kunyari may Ayun. mag-comment sa kay Rice o kaya sa akin. May mag-comment na isang basher, ang magko-comment din doon, sasagot doon, basher din 'yon. Kumbaga kita yung nagpaparami, di ba no? Napansin ko yun sa Sinasabi ko, "Uy, may meeting hindi niyo ako tinawag." Ay, nako. may ganun may ganun. Yung kunyari, magsasama-sama sila doon sa isang comment. Pero pabayaan na lang natin. Yung mga Correct. ganun. Oo. Pero ang mahalaga, masaya si Mitch, no? Kung ano man yung... Oo. Correct. Oy, pero hindi biro ang ganun It takes a lot of mental strength Aha. to keep your composure kapag maraming toxic sa Hindi kapaligiran mo pa. at marami ding nang babash sa'yo. Parang hindi compose si Mitch eh. Mali yun. Kasi ako Parang ready to fight. Oh. Ako baby kasi katulad yun, 'di ba, nagba-vlog ako kasi pag Ah. nag-vlog ka, expect mo na natitirahin ka talaga Titirahin ka talaga minsan alam mo nung una nasasaktan ako gumagante ko Ah. sasalita. Ginagantihan ko nire-release ko sila. Pero dapat pala hindi pala dapat ganoon. Hayaan ko na lang. Ano dapat? Ano na, ma-immune ka na, immune na. Ayan. So, hindi kasi, ito, si Mitch kasi, ang dami yung subscriber, di ba? Tapos yung ang daming basher, so na-handle niya. Kasi ako minsan, sabi ko nga, tama ba na iwasan mo na lang yung pagbabasa ng mga comment para hindi ka maapektuhan? Parang ganon. Minsan ako, binabasa ko pa rin, tapos naiinis ako. Pero sanay na ako. Oo. Hindi mo Pero lang may mga pinapansin. sagot ka Kasi rin. sabi ko, hindi ka naman makikilala ng ganito kung hindi ka nila titirahin So, dapat sa bagay. Oo, sasabihin na, suklay ka muna bago humarap sa camera. Pero tinatawanan ko lang sila. Sasabihin ko na lang, paganda ka muna, suklay ka muna bago harap sa camera. Kasi, sabi ko, kabayan, this is me and I don't care. Ganun lang ako. Excuse me, mahangin sa labas. Wala akong pakialam kung ano yung makikita nila sa akin kasi ito ako I'm just Yeah, being exactly. me. Sinasagot mo pa minsan. Minsan, pero pag ang dami ng comment, kasi basa lang ako, tapos kung sino lang yung gusto kong replyan, yun yung re-replyan ko. Kala ko sinasala mo na lang, ayaw ka na magbasa ng mga toxic, basahin ko na lang yung maganda, parang ganon. Ay, hindi. Binabasa ko talaga yung Oo. Sabi ko, ganito pala. Tapos pag meron siya sinabing gano'n, noted na, nalagay ako, gano'n na lang ako. Pag meron sila sinasabi na hindi magaganda, ang reply ko sa kanila, tawa lang, gano'n lang. Hindi ko na masyadong dinidibdib. Kasi, I think when you comment, engage them, the more they will not stop Pag alam Yes. nilang hindi mo sila pinapansin, meron pang pag-asang tumigil na lang sila, hindi ako pinapatulan to. Hindi nila alam kung nababasa mo ba talaga. Kaya ako mas madalas na hindi ko talaga na lang pinapansin. Babasa. Eventually, maglalaho na lang sila. Siguro maghahanap ng ibang papasok. Hindi ko Sa ibang pero vlog, alam sa niyo ibang po, vlog siya magko-comment. hindi, meron kasi, tawag dito, di ba, yung mismong, yung hindi mo sinasagot, pero mismo yung followers mo na, pinagtatanggol ka na ng followers Oo, mo. may ganun Yun din. ang Oo. maganda. Yun ang nakakataba sa puso, no? Oo. Sabi ko, Ganun. natutuwa Maganda kayo. yan. Sabi ko, salamat po, pero wag niyo na lang pong pasinin yan kasi epal yan Gagano na lang ako. Konti lang Oo. na. Ay, ayan. Nakakatawa. Hindi, kasi even dito, may mga miski kami, may mga personal na karanasan sa ganyan, no? Kumbaga, siyempre dahil may posisyon sila yung naghahadlang, kapwa mo Pilipino, yung humahadlang para ka tumaas sa posisyon. Totoo Parang yan. ganun, no? Mm-mm. Kaya, Totoo talaga yan. tapos Kaya sa'yo lalapit pag may kailangan. I know, right? Ang epal, no? Tapos pag may kailangan sa'yo, imi-message ka. Tapos kung ang pinakamatindi, kunyari, may nagkwento sa akin nun hindi niya daw kasundo, di ba? Hindi niya kasundo sa trabaho. Pero uuwi na siya ng Pilipinas. Nung uuwi siya ng Pilipinas, nagpadala pa sa kanya. Nagpadala pa sa kanya. Ayun ang iniiwasan ni Michelle, no? Naranasan ko yun dati nung unang uwi ko, padala-padala. Tapos sabi ko, ay, hindi pala dapat ganito. Nung naranasan ko yun, di na ako tumanggap ng mga padala nila. Nung pangalawang uwi, hindi na. Di nagpadala rin sa'yo dati yung mga... Nung syempre nung una pakikisama, di ba? Pakikisama. Ay, hindi pala dapat ganun.
Kaya palima pag-uuwi ko, wala akong tinatanggap ng padala, wala akong tinatanggap. Teka, bakit ano nangyari? Bakit ano yung bad experience mo sa padala? Yung mga nagpapadala Hindi sa'yo? kasi 'di ba pag syempre first time ko magtrabaho sa ibang bansa tas uuwi ako, "Mitch, baka naman pwede padala nito." "Mitch, sige, pakikisama Cellphone, pa." Pero wala ka na pala natira para sa oras mo, yung bagahe mo puro padala na nila. Mm. Kaya Totoo ayoko yan, oh. Oo. Ako rin dati. Okay. Ay, huwag ka na, hindi ko na kwento yan. Go. Sorry. Hindi, may nagpadala kasi sa akin dati. Lagi, every year ako umuwi, di ba? Kasi para makita ko yung family ko every year. Yung mga nagpapadala sa akin, nung umuwi sila, hindi man lang ako tinanong, "Uy, magpapadala ka ba, Mark?" Oo nga, no. Yeah, parang Sa yun. Oo. Di tsaka yung iba hindi nag-iisip, kumbaga magpapadala. Padala lang pero 3 kilo, o kaya 1 kilo, pero ang laki. may ganun din. May ganun ako dati. Oo. Yun. Pero okay lang. Ganun talaga ang buhay. Ganun talaga. Okay, let's end the episode already. Nako, Thank you, Mitch, diba? Maraming Napakasarap mo kausap, Mitch. Kwentuhan nito ni Oh, Mitch. Salamat Give po na ulit. give. Thank you po. Pwede bang mag-part 2 kayo sa'yo, Mitch? Parang kulang eh. Kulang yung isang oras Okay eh. lang po. Yan, maraming salamat Okay, i-ano natin ulit yan, Facebook ni Mitch. Meron pa siyang isa Mitch Milante. Oo, yung bago. Vlog po. Mitch Oo, Milante yun yung Vlog. bago niya sa yun. Philippines. So, Doon ka ito naman ang nag-upload kanyang ngayon, Mitch. Yeah. Nag-a-upload din po ako doon, pero kasi doon po sa Michelle Milante, hindi naman po ako na-restrict. Wala Oo. naman po akong violation. Nag-a-upload pa rin po ako. Pero nagpo-focus ako dito kasi sa kasi ang konti ng viewers ko dito sa kahit sabi mo marami na akong following, yung mostly viewers ko hindi na ako makita, 'di ba? Oo. Ang laki talaga ng binaba ng kita ko talaga. Kaya dito ako nagpo-focus ngayon sa isa. Talagang inaano ko. Pero ito lang masasabi ko sa nanonood sa atin wala po talagang forever kay Facebook. Huwag niyo po ibigay masyado yung damdamin niyo. Kasi ako binigay ko masyado eh. And iniyakan ko po talaga. Ang sakit-sakit talaga. Alam mo yung kumikita ka na nakakatulong na sa'yo eh. But then, hindi pala dapat. Create ka pa rin ng another mong pagkakakitaan. Source of Pero income yung yan. bago Yun. mo kumikita na yon, Mitch. Po? Yung bago mo kumikita na yon. Hindi po, bago lang po ako eh. bago Pero pa. ko po sa inyo po, yun doon po sa Michelle Milante, ang laki po nang naitutulong sa akin talaga. Sobra. Ang Yeah. laki. Di bale, babalik ulit yan. Babalik ulit. Ano Before po, you know. one day po. Alright. Okay. So again, thank you for tuning in. Diyan po magtatapos ang episode 19 ng Spot Pinoy. Maraming salamat. And thank you so Thank you, much, Mitch. Mitch. So ayan, Thank you, besides Mitch, the future, maybe we can have another episode. Yeah. Thank you, Mitch. Thank you. Salamat, Mitch. Bye, guys. Wag matakot. Subscribe now.